So ayun guys, pumunta nga pala kami ng National Museum. Ito nga pala si Kuya, kumakaway pa. Nandito nga pala kami upang ilatha ang ilan sa mga kasaysayan ng Pilipinas. Ito nga pala si Ann at si Bert para ipakita ang traffic malapit sa National Museum. Ito nga pala ang boses ng aking kaibigan na si Tracy. Makanti lang! Ikaw ang kwante, King si Mike. Tara na pumasok sa loob ng National Museum. At dahil pagod na ako, Ann, ikaw naman. Guillermo Tolentino. Si Guillermo Tolentino ay isang kinikilalang national artist pagdating sa paggawa ng mga eskultura. Siya ay isang master na pagdating sa pag-handle ng mga materials katulad na lamang ng concrete, plaster, wood, marble at bronze. Siya ay nakapagtapos sa fine arts sa ilalim ng Universidad ng Pilipinas. Pero bukod pa nga sa eskultura ay may kasanayan din siya bilang isang musician at isang writer. Para talakayin ang kanyang legasiya, ay binisita namin ang National Museum of Fine Arts sa Security Bank Hall kung saan makikita ang pagpaparangal sa mga likha niya. Makikita natin dito ang mga eskultura, ang kanyang mga awards at ang kanyang mga tools na ginamit upang ilikha ang kanyang mga masterpiece. Tignan naman natin ang isa sa mga obra ni Guillermo Tolentino, ang bust o sculpture ni Gat Andres Bonifacio. Simple lang ang anyo nito, mapapansin niyo agad ang seryoso at matatag na ekspresyon ni Bonifacio. Ang kanyang matalim na tingin, matatag na panga at tuwid na tindig ay sumisimbolo ng kanyang tapang, determinasyon at pagiging lider ng katipunan na nanguna sa laban para sa kalayaan ng Pilipinas. Bagamat walang tiyak na taon ang pagkakagawa ng estrukturang ito, nilikha ito ni Guillermo Tolentino sa panahon na aktibo siyang gumagawa ng mga monumento at estruktura ng mga pambansang bayani. Mahalaga ang panahon kung kailan ginawa ang sculpture dahil pagkatapos ng pananakop, gusto ng mga Pilipino na muling ipagdiwang ang ating mga bayani at palakasin ang damdaming makabayan. Kaya ang obra na ito ay nagsilbing paalala ng sakripisyo at katapangan ni Bonifacio. At hanggang ngayon, inspirasyon pa rin ito sa ating lahat. So next time na makita nyo ang sculpture na ito, isipin nyo hindi lang ito isang artwork, kundi isang simbolo ng ating kalayaan. Tara, explore pa tayo. Ang pagtingin sa isang eskultura ng pambansang kalagad ng sining na si Guillermo Tolentino ay parang pagtingin sa mismong kaluluwa ng bansang Pilipinas. Para kay Tolentino, si Rizal ay hindi lamang isang makasaysayang figura sapagkat siya ay isang mentor at ang pinakamataas na simbolo ng pagkakakilang ng Pilipino. Ang mga bas ni Rizal na gawa ni Tolentino ay kilala sa kanilang anatomical precision sapagkat ang pamamaraan ni Tolentino ay nakaugat sa classical realism. Sa paggawa ng mga ito, mas pinaboran niya ang paggamit ng plaster para sa kanyang mga bas dahil hinahayaan nito na makuha niya ang maliliit na detalye ng tekstura tulad ng pagkunot ng noo, ang anggulo ng panga at ang tindi sa mga mata ng kanyang mga subject. Dahil naniniwala si Tolentino na ang pisikal na presensya ng ating mga bayani ay kinakailangan upang panatilihing buhay ang konsensya ng bansa. Maging ito man ay isang bus na nakadisplay sa palmahal ng UP o koleksyon ng pambansang museo, ang mga ito ay hindi lamang dekorasyon. Ang mga ito ay dambana ng makabayang paninindigan at minsang sinabi ni Tolentino na ang kanyang mga gawa ay ginabayan ng mga bayani mismo at ang kanyang masusing proseso ay nagsisiguro na ang banal na gabay na ito ay nasarin sa isang bagay na nasasalat para makita ng bawat Pilipino. Guys, tingnan nyo naman to. Ito ang sikat na bust of Lapu-Lapu na gawa mismo ng legendary national artist na si Guillermo Tolentino noong 1954. Ipinapakita nito ang classical realism artistic style ni Tolentino na nagpapakita ng matapang at marangal na mukha ng pinuno ng Mactan. Makikita rin ito sa mismong exhibit na sa National Museum of Fine Arts.